a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on this journey to learn and enjoy this video. This time, we will study criminal investigation, an art and science of uncovering truth. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban's YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Criminal investigation is both an art and a science that involves identifying and locating offenders and proving their guilt through criminal proceedings. It encompasses various methods and tools to gather evidence, analyze it, and present findings in a court of law to secure a conviction. An investigator is an individual who conducts inquiries into specific cases or issues. Investigators gather facts, interview witnesses, collect evidence, and use various investigative techniques to uncover the truth. Police science is the scientific study of the causes and effects of human actions and relationships. It includes various disciplines such as criminology, forensic science, and criminal psychology to understand and address criminal behavior and improve law enforcement practices. Crime scene investigation involves the processes of recognizing, searching, collecting, handling, preserving, and documenting physical evidence from a crime scene. This meticulous work is crucial in reconstructing events, identifying perpetrators, and supporting criminal prosecutions. Ang criminal investigation ay parehong sining at agham na kinabibilangan ng pagtukoy at paghahanap ng mga nagkasala at pagpapatunay ng kanilang pagkakasala sa pamamagitan ng mga paglilitis sa krimen. Sinasaklaw nito ang iba't ibang paraan at kasangkapan upang mangalap ng ebidensya, pag-aralan ito, at ipakita ang mga natuklasan sa isang hukuman ng batas upang makakuha ng isang paghatol. Ang investigador ay isang individual na nagsasagawa ng mga pagtatanong sa mga partikular na kaso o issue. Ang mga investigador ay nangangalap ng mga katotohanan, nakikipanayam sa mga saksi, nangongolekta ng ebidensya, at gumagamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagsisiyasat upang matuklasan ang katotohanan. Ang police science ay ang siyentipikong pag-aaral ng mga sanhi at epekto ng mga aksyon at relasyon ng tao. Kabilang dito ang iba't ibang disiplina tulad ng kriminolohiya, forensic science, at criminal psychology upang maunawaan at matugunan ang kriminal na pag-uugali at mapabuti ang mga kasanayan sa pagpapatupad ng batas. Kabilang sa crime scene investigation ang mga proseso ng pagkilala, paghahanap, pagkolekta, paghawak, pag-iingat, at pagdodokumento ng pisikal na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen. Ang maselang gawaing ito ay mahalaga sa muling pagtatayo ng mga kaganapan, pagtukoy sa mga may kasalanan, at pagsuporta sa mga kriminal na pag-uusig. Investigation is derived from the Latin word investigatis, meaning to trace or track. Investigation is the act or process of careful inquiry, research, and systematic examination of some scientific detail. It also derives from vestigium, meaning footprint, emphasizing the tracking and tracing aspects of investigative work. A formal investigation is an official inquiry conducted by a government agency to uncover facts and determine the truth. These investigations are systematic and follow legal procedures to ensure the accuracy and reliability of the findings. An inquest is a form of judicial inquiry, often conducted by a coroner or judge, to determine the circumstances surrounding a death or other significant event. It is an effort to search for the basic cause of an incident. Historically, an inquisition referred to a penetrating investigation concerning religious issues. While less commonly used in modern contexts, it denotes an intensive and thorough examination. Ang pagsisiyasat ay nagmula sa salitang Latin na investigatis na nangangahulugang pagsubaybay o pagsubaybay. Ang pagsisiyasat ay ang kilos o proseso ng maingat na pagtatanong, pagsasaliksik, at sistematikong pagsusuri ng ilang siyentipikong detalye. Nagmula rin ito sa vestigium, ibig sabihin ay bakas ng paa na nagbibigay diin sa pagsubaybay at pagsubaybay sa mga aspeto ng gawaing pagsisiyasat. Ang formal na pagsisiyasat ay isang opisyal na pagtatanong na isinagawa ng isang ahensya ng gobyerno upang tumuklas ng mga katotohanan at matukoy ang katotohanan. Ang mga pagsisiyasat na ito ay sistematiko at sumusunod sa mga legal na pamamaraan upang matiyak ang katumpakan at pagiging maaasahan ng mga natuklasan. Ang inquest ay isang uri ng hudisyal na pagtatanong na kadalasang isinasagawa ng isang coroner o hukom upang matukoy ang mga pangyayari na nakapaligid sa isang kamatayan o iba pang makabuluhang kaganapan.
Ito ay isang pagsisikap na hanapin ang pangunahing dahilan ng isang insidente. Sa kasaysayan, ang isang inquisition ay tumutukoy sa isang malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga isyu sa relihiyon. Bagamat hindi gaanong karaniwang ginagamit sa mga modernong konteksto, ito ay nagpapahiwatig ng isang may sensinang at masusing pagsusuri. A probe is similar to a formal investigation but is often more extensive and thorough. It is a search inquiry conducted by a government agency to uncover detailed information about a particular issue or event. Research refers to the careful, patient investigation conducted by scientists or scholars. It involves systematic study and analysis to discover new information, verify existing knowledge, and develop new theories or solutions. Investigative reporting is a type of investigation conducted by members of the press. It involves in-depth journalism that seeks to uncover hidden truths, expose corruption, and inform the public about important issues. Ang probe ay katulad ng isang formal na pagsisiyasat ngunit kadalasan ay mas malawak at masinsinan. Ito ay isang pagtatanong sa paghahanap na isinasagawa ng isang ahensya ng gobyerno upang tumuklas ng detalyadong impormasyon tungkol sa isang partikular na isyu o kaganapan. Ang pananaliksik ay tumutukoy sa maingat, pasyenteng pagsisiyasat na isinagawa ng mga siyentipiko o iskolar. Ito ay nagsasangkot ng sistematikong pag-aaral at pagsusuri upang tumuklas ng bagong impormasyon, patunayan ng mga umiiral na kaalaman, at bumuo ng mga bagong teorya o solusyon. Ang investigative reporting ay isang uri ng investigasyon na isinasagawa ng mga miyembro ng press. Ito ay nagsasangkot ng malalim na pamamahayag na naglalayong ibunyag ang mga nakatagong katotohanan, ilantad ang katiwalian, at ipaalam sa publiko ang tungkol sa mahahalagang issue. Historical figures in criminal investigation. Jonathan Wild, known as London's most effective criminal investigator, Jonathan Wild famously employed a thief to catch a thief strategy, using informants and undercover agents to combat crime. Eugene Francois Vidocq, a former convict who became a Paris investigator, Vidocq introduced the trade protection policy, which was a precursor to the modern credit card system. Alan Pinkerton, America's most famous private investigator, Alan Pinkerton, founded the American Criminal Investigation System and established the Pinkerton National Detective Agency, known for its role in security and investigations. Alphonse Bertillon, known as the father of anthropometric measurement, Bertillon founded modern criminal identification by developing a system to identify individuals based on physical measurements. Dr. Arthur Conan Doyle, although a novelist, Dr. Arthur Conan Doyle popularized scientific criminal investigation through his creation of the fictional detective Sherlock Holmes, who used logical reasoning and forensic science to solve crimes. Dr. Paul Kirk, one of the best-known American criminalists, Dr. Paul Kirk made significant contributions to forensic science and criminal investigations. Mga makasaysayang figure sa criminal investigation. Jonathan Wild, kilala bilang pinaka-epektibong kriminal na investigador ng London, sikat na gumamit si Jonathan Wild ng diskarte na magnanakaw para mahuli ang magnanakaw, gamit ang mga informante at mga undercover na ahente upang labanan ang krimen. Eugene Francois Vidocq, isang dating convict na naging Paris investigator, ipinakilala ni Vidocq ang trade protection policy, na isang pasimula sa modernong credit card system. Alan Pinkerton, itinatag ng pinakasikat na pribadong investigador ng Amerika, si Alan Pinkerton, ang American Criminal Investigation System at itinatag ang Pinkerton National Detective Agency, na kilala sa papel nito sa seguridad at pagsisiyasat. Alphonse Bertillon, kilala bilang ama ng anthropometric measurement, itinatag ni Bertillon ang modernong criminal identification sa pamamagitan ng pagbuo ng isang sistema upang matukoy ang mga individual batay sa mga pisikal na sukat. Dr. Arthur Conan Doyle, bagamat isang novelista, si Dr. Arthur Conan Doyle ay nagpasikat ng siyentipikong pagsisiyasat sa kriminal sa pamamagitan ng kanyang paglikha ng kathang-isip na detective na si Sherlock Holmes, na gumamit ng lohikal na pangangatwiran at forensic science upang malutas ang mga krimen. Dr. Paul Kirk, isa sa mga kilalang Amerikanong kriminal, si Dr. Paul Kirk ay gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa forensic science at kriminal na pagsisiyasat. Trichotomy of criminal investigation. The trichotomy of criminal investigation consists of three key components. Isa. Training, the academic and technical preparation of criminal investigators, ensuring they have the knowledge and skills necessary for effective investigation. Dalawa.
Tools, the devices and equipment used in criminal investigations, such as forensic kits, surveillance technology, and databases. 3. Technique, the unique means and processes applied in dealing with varied crimes and incidents, including interrogation methods, forensic analysis, and undercover operations. Trichotomy ng criminal investigation. Ang trichotomy of criminal investigation ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Pagsasanay, ang akademiko at teknikal na paghahanda ng mga kriminal na investigador na tinitiyak na mayroon silang kaalaman at kasanayan na kinakailangan para sa epektibong pagsisiyasat. Mga tool, ang mga device at kagamitan na ginagamit sa mga kriminal na pagsisiyasat tulad ng mga forensic kit, teknolohiya sa pagsubaybay, at mga database. Teknik, ang mga natatanging paraan at prosesong inilapat sa pagharap sa iba't ibang krimen at insidente, kabilang ang mga pamamaraan ng interogasyon, pagsusuri ng forensic, at mga undercover na operasyon. Rule of law. The rule of law is the foundation of the criminal investigation process, ensuring that all actions and procedures are conducted according to legal principles and standards to protect individual rights and uphold justice. Fruit of the poisonous tree doctrine. The fruit of the poisonous tree doctrine is a legal principle that states that evidence obtained as a result of an illegal operation, such as an unlawful search or interrogation, is inadmissible in court. This doctrine aims to deter law enforcement from violating constitutional rights. Due process. Due process is the legal requirement that the state must respect all legal rights owed to a person. It ensures fair treatment through the normal judicial system and protects individuals from arbitrary or unjust actions by the government. These are the key aspects of criminal investigation, including its various branches, historical figures, and important principles. Alituntunin ng batas. Ang panuntunan ng batas ay ang pundasyon ng proseso ng pagsisiyasat ng kriminal, tinitiyak na ang lahat ng aksyon at pamamaraan ay isinasagawa ayon sa mga legal na prinsipyo at pamantayan upang maprotektahan ang mga individual na karapatan at itaguyod ang hustisya. Bunga ng doktrina ng puno ng lason. Ang fruit of the poisonous tree doctrine ay isang legal na prinsipyo na nagsasaad na ang ebidensyang nakuha bilang resulta ng isang iligal na operasyon, tulad ng labag sa batas na paghahanap o interogasyon, ay hindi tinatanggap sa korte. Ang doktrinang ito ay naglalayong hadlangan ang pagpapatupad ng batas mula sa paglabag sa mga karapatan sa konstitusyon. Angkop na paraan ng ang due process ay ang legal na pangangailangan na dapat igalang ng Estado ang lahat ng legal na karapatan na inutang sa isang tao. Tinitiyak nito ang patas na pagtrato sa pamamagitan ng normal na sistema ng hudisyal at pinoprotektahan ang mga individual mula sa di makatwirang o hindi makatarungang mga aksyon ng gobyerno. Ito ang mga pangunahing aspeto ng pagsisiyasat ng kriminal, kabilang ang iba't ibang sangay nito, mga makasaysayang numero, at mahahalagang prinsipyo. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.